Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kahit nasaan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagdaraan, sinasamba ka dali sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa iyong langit, ang makapangyarihan. Panginoon, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Lamang ang banal, Panginoon, Jesucristo, kasama lang, Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Gumaling mula sa ketong sinaaman na taga-Syria, isang pagano, kaya naman nagpasalamat at nagpuri siya sa Diyos ng Israel. Siya'y sumasalamin sa Samaritanong kitongin na ating nasasaksihan naman sa mabuting balita. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nung mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa Ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos na sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit nagpakatanggi-tanggi siya. Dahil dito,
Sabi ni Naaman, kung ayaw ninyong itong tanggapin, maaari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang 2 kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Dumana si San Pablo ng maraming hirap, ngunit nanatili siyang matatag, bunsod ng kanyang matibay na pananalig sa katapatan ng Panginoon. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Jesucristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay na kalakip ni Jesucristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya, ang hindi niya itatakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang isang ugali o asal na una nating natutunan nung tayo po ay nagsisimulang magkaisip o mamulat ay ang salitang salamat. Sabihin niyo nga po, salamat. Yan ba yung natutunan ninyo o penge? Alin bang unang natutunan? Salamat o penge? Diba? Parang, pero di ba po, no, naalala nyo kapag sinasabi, pag binigyan ka, di ba, no? Yung lalo na pag maliit, kasi hindi pa naman nakakapagsalita o hindi pa alam pa paano humingi. Pero kusang binibigyan. At ang sinasabi natin, anong sasabihin? Thank you po. Di ba? Yun, no? Sana hindi yun nawawala at sana hindi natin nakakalimutan yung isang napakagandang asal na yan, ang pagpapasalamat. Sabihin nyo nga po ulit, salamat. Dahil ngayon, kung babalikan natin, sabi nung nakaraang linggo, ang sabi po doon, Diyos sa talinghaga o sa kwento na ibinigay ni Jesus, sabi, pinasasalamatan ba ang alipin kapag nagawa niya na yung dapat niyang gawin? Kasi tayo ay, sinasabi nga, tayo ay alipin lamang. Hindi tayo ang Panginoon. Hindi baliktad. No? Tayo ang susunod, hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Pero ngayon, sabi nga, dahil sa kabutihang loob ng Diyos, kung kaya't ipinaranas muli dito sa 10 ketongin ito kung paano ang mabuhay. Tingnan natin ulit, no? Nung dadaan na si Jesus sa isang lugar kung saan naroon na mayroong 10 ketongin. Sabihin nyo nga, ketongin. Ang ketong ay isang sakit. Nakakahawa ang ketong. At kapag meron kang sakit, ikaw po ay ika-quarantine. Panghabang buhay. Hindi lang 30 days, hindi lang 14 days. Panghabang buhay kasi walang cure, wala pang gamot o lunas ang sakit na ketong, ihintayin mo na lang unti-unti, malaglagan tenga mo, ilong mo, hanggang sa mamatay ka na lang. Yun na yun eh. Kaya siguro sa pagsusunod, at ang isang may ketong
responsibilidad niya. Responsibilidad niya na sabihan ang mga tao na may sakit siya. Kaya yung mga ketong po, sabi noon, mayroon silang mga bell. Kasi siyempre, wala nang trabaho. Paano kakain? So kakatok, mamamalimos. Pero kailangan inaabisuhan nila yung mga tao na dadaan sila para yung mga tao lalayo, iiwas. Ganun katindi ang sakit na ketong. Pero dito sabi, nagkaroon sila ng pag-asa kasi narinig nila na daraan si Jesus. Kaya nga pasigaw na lang. Jesus, mahabag kayo sa amin. Hindi naman sinabi na pagalingin mo kami. Pero alam na ni Jesus kung ano ang kanilang, yung pinanggagalingan ng sigaw nila. Kaya sinabi lang, sige, humayo na kayo sa saserdote at magpasuri. Along the way, napapansin nila, may nagbabago sa balat nila, kumikinis ulit, nawawala yung sugat, gumagaling na sila. Para tayo ulit maibalik, no? Kasi hindi tayo karapat-dapat sa hinihingi natin, pero ibinibigay ng Diyos. Yun lang. Nakakalimutan lang natin yung tinatawag na gratitude. Yung magpasalamat. Sabihin nyo nga ulit, salamat. Kanina sabi ko, no, kung isa ka sa 10 na gumaling, bakit hindi ka bumalik? Bakit hindi ka bumalik? Anong dahilan? Para maintindihan natin. Siguro nga, no, sabi nga, sa tagal na na-isolate ka, di ba, no, sa tagal na na-isolate ka, pupuntahan mo agad yung pamilya mo, pupuntahan mo agad yung kaibigan mo. Sa tagal na mag-isa ka, baka magpapaparty ka, mag-outing ka. Pero yung pinakamagandang ginawa na pinuro ni Jesus ay yung nagbalik para magpasalamat lang. Kasi hindi niya deserve. Bakit? Isa siyang Samaritano. Itinuturing na makasalanan ng mga Hudyo. Pero tiningnan ba ni Jesus kung sino siya? Ang nakita lang ni Jesus, isa siya sa 10 nangangailangan ng kagalingan. Minsan kasi pag ang attitude natin parang deserve natin ng tulungan, karapatan natin na tayo ay tulungan, nagdidiman tayo ng tulong, kaya kahit thank you, hindi natin masabi. Tawag doon? Ano tawag doon? Uy, anong tawag doon? Ingrata. Diba, no? May pagkaganon, no? Hindi tayo marunong tumanaw. Hindi naman dinidemand ng Diyos, no? Pero yun kasi dapat nanggagaling ng pusa sa atin, eh. Sa dami ng ginawa ng Diyos sa iyo, sa dami ng ibinigay ng Diyos sa iyo na hindi mo pa nga hinihingi, eh. Kaya ngayon, no? Ilan tao mayroon sa kamba? Ilan? Nasaan yung iba? Nasaan? Ang pagdiriwang natin ng misa, di ba, ang tawag dito, thanksgiving, pasasalamat. So, kaya tayo bumabalik kasi magpapasalamat tayo. Hindi yung hihingi lang tayo kaya tayo pupunta. Pag naibigay na, hindi na naman pupunta. Hindi na naman magpapakita. Sana po, no? Sa atin, na mga naririto, mga nanonood sa online, sana malinaw sa atin na kaya tayo kusang babalik dahil hindi man natin deserve yung kung anong binigay ng Diyos sa atin at wala siyang hinihintay na kapalit, pero sa kaibuturan ng ating puso, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Sabihin niyo nga ulit, salamat. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos naming Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, pinupukaw mo ang aming mga puso tungo sa pasasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa diwa ng pasasalamat, ating sambitin, Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Sa diwa ng pasasalamat, magkaisa nawa kaming iyong simbahan tungo sa pagtataguyod ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Gabayan mo ang aming mga punong bayan upang sila'y makapaglingkod sa sambayanan ng may pusong mapagpasalamat sa iyo. Mapagtanto nawa nilang kung wala ka, wala rin silang maipangyayaring tunay na matagumpay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Itinataas namin sa iyo, aming Ama, ang mga kapatid naming katutubo at silang mga lubusan ang pagkarukha. Tulungan mo kaming maipangyari ang iyong kalooban sa kanilang buhay sa pamamagitan ng anumang tulong na aming maihahandog sa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pagtatalamitang ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming pusong mapagpasalamat. Idulugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online, at ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan para sa mga agarang paggaling, mga natatanging intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanay. O Jesus, naming mahal, ngayon ang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, ang pangyarihan at kapurihan, ngayon at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.